Yan, magandang umaga po sa inyong lahat, sa aming mga taga-panood ng ating morning devotion. Yan, kumusta na po kayo? Yan, mahalaga po sa atin ang makinig bago pagising ng salita ng ating Panginoon upang ito ating gabay sa ating panghapon, maghapon na gagawin sa ating buhay. So, ang ating pong tatalakay ngayon ay ang pagkabahala. Yan, ang pananampalataya. Pagkabahala sa pananampalataya. Alam niyo po ba ay kaaway ng pananampalataya ang mga alalahanin? Yan, yung mga alalahanin sa buhay, yan po ay nagpapahina ng ating pananampalataya. No, sadyang sa buhay natin ay may mga dumarating na alalahanin. Bigla na tayong malulungkot at mababalisa. Pero ang pinakamaganda rito, tayo ay nakakakilala sa ating Panginoon. So, biglang napapawi ang ating mga alalahanin dahil alam natin na di tayo pababayaan ng ating Panginoon. Anong sabi niya? Anong sabi nga sa Kawikaan 3:5-6? No? Magtiwala ka ng buong puso sa ating Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Yan. Mga kapatid, hinihikayat ko kayong lubos na magtiwala sa ating Panginoon dahil sa tamang landas ka dadalin ng ating Panginoon. So huwag kang basta-basta naniniwala sa mga taong walang pananampalataya. No, dapat maniwala tayo sa sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Doon po tayo manangan. No, ituon natin ang ating mga isip sa Panginoon at maglingkod sa Kanya ng buong puso, gaano man kakomplikado ang sitwasyon ng iyong buhay. So, gusto kong patotohanan na ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay walang pag-aalinlangan. No? Sa Panginoon lang tayo manimpalataya. Magiging malaya kayo mula sa pagkabihag ng kasalanan, sa pag-aalinlangan, sa kawalang paniniwala, sa kalungkutan, sa pagdurusa. Pero lahat ng iyan ay mapapagtagumpayan natin kung tatanggapin natin ang ipinangako ng ating Panginoon sa atin dahil mahal tayo ng Diyos. Gusto kong patotohanan din, no? Ang Diyos ay totoo. Siya ay buhay. Mahal niya tayo. Nakikinig siya sa ating mga dalangin. Sa mga panahon na tayo ay masaya, na tayo ay malungkot, na tayo ay sa sandaling tayo ay nag-aalinlangan, nawawalan ng pag-asa. So gusto kong patotohanan sa inyo na si Jesucristo ay ating tagapagligtas. No? Siya ang tagapagligtas at manunubos sa mundong ito. So, ibinigay ng Diyos ang kanyang salita upang mapagtagumpayan natin ang pag-aalala at mapalitan ng isang kwento ng pagtatagumpay. Sa ating pang-araw-araw na mga gagawin, pupuntahan at sa mga pagsubok na tatahakin, tandaan natin na sa ating paglalakad ay kasama natin ang ating Panginoon. Nawa, ang lahat ng ating gagawin ay magiging matatag sa pananampalataya at mapagtagumpayan ang mga alalahanin. Huwag tayong manghina. Dahil kailanman ang iyong pinapanampalatayaan ay buhay. Diyos na buhay. Amen? Kaya tumayo ka na, sumama ka sa amin, makipagsaya, maglingkod at purihin ang ating Panginoon dahil ang pananampalatayang may gawa ay buhay. Dito ay makikita ang iyong pananampalataya na may gawa at nagiging ganap ang iyong pananampalataya dahil sa iyong mabubuting gawa. Dahil dyan, ninyong makikita na ituturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Kaya ang pananampalatayang may gawa ay ito ay pananampalatayang makikitang buhay sa atin. Amen?
Amen. So, sa Diyos po ang papuri. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat at gawin natin itong pang-araw-araw nating sanggalang sa buhay natin na ating tatahakin. So, salamat po sa inyo at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Paalam! Good morning po. Kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon sa umagang ito ng Monday. Salamat po sa buhay ni Ate Sol na nag-render ng kanyang morning devotion para sa umagang ito. Tayo po ay dumako sa ating prayer time. Let us pray. Gracious and loving God, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Lunes. Salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong anak na naging instrumento ng iyong mga salita, si Ate Sol sa kanyang morning devotion. Nawa ang mga salitang ito ay nagbigay ng inspirasyon, kalakasan, katatagan sa bawat isa sa amin. Ano man po ang kanyang prayer na kanyang puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanya. I-bless niyo po siya, ganoon din po ang kanyang buong pamilya. I-bless niyo rin po ang lahat ng mga anak mo na nakikinig, nanonood sa mga oras na ito. Ano man po ang panalangin ng kanilang puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila. Pinagpipray ko rin sa iyo mga kapatid namin na may mga karamdaman na nanonood sa mga oras na ito. Pagalingin niyo po sila, mga nakakaranas ng ubo ng sipon at iba't ibang uri ng karamdaman. Alam ko po na meron kang kayang gawin sa kanilang mga buhay. Pinagpipray ko po ang lahat ng mga churches na nagkakandak ng ganitong morning devotion. Nawang mga ito ay maging instrumento ng kalakasan, ng inspirasyon upang makapagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa magulong sanglibutan ito. Pinagpipray ko rin sa aming minamahal na bansa. Pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas. Ganon din po ang gera sa Israel at sa Hamas na po matapos na po ang mga ito. Pinagpipray din namin sa iyo mga kapatid namin na nasa ibayong dagat. Malayo man sila, kasama rin po sila sa aming mga panalangin. Marami pong salamat. I-bless niyo po kami sa buong maghapon. Ingatan niyo po kami at ikaw po ang aming patuloy na maranasan sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa namang morning devotion para sa umagang ito ng Monday. Salamat po kay Ate Sol na nag-render ng kanyang morning devotion para sa umagang ito. And I hope na kayo ay laging nasa mabuting kalagayan at patuloy na pinaparanas ang kabutihan ng Diyos sa inyong mga buhay. Magkita-kita po tayo sa mga susunod na edisyon ng morning devotion. Monday, Wednesday, Friday, every 7 a.m. po. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing, ang Diyos ay mabuti noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, paalam!